Apostoles ng Panginoon. Kailan pa man matalinghaga ang pamaraan ng ating Panginoon, sinugo niya ang mga alagad buhat sa iba't ibang estado ng walang limitasyon ayon sa kanilang katayuan sa lipunan o anumang kaalaman. Payak, bagamat wagas, ang nagawang paglilingkod ng mga alagad ay katanging-tanging tunay. San Pedro Apostol. Simon Pedro, ikaw ay bato at sa ibabaw ng batong ito'y itatayo ko ang aking iglesia. Tinaguriang prinsipe ng mga apostol at ang unang santo papa ng simbahang katolika. Isang mangingisda bago pa man hinirang ng ating Panginoon upang maging mamamalakayan ng tao. May hawak na susi kung ilarawan, sapagkat sa kanya ibinigay ang karapatan sa langit at lupa. Sa tabi niya ay isang manok na sumisimbolo sa makaikatlong ulit na pagtatwa kay Jesus noong panahong ang Panginoon ay naghihirap. San Pedro Apostol. San Andres Apostol, anak ni Jonas at kapatid ni Simon Pedro, mangingisda na mula din sa Betsaida, Galilea, at isa sa mga alagad ni Juan Bautista. Bago pa naging apostol ni Jesus, siya ay may hawak na banal na kasulatan kung ilarawan. Siya ay tinaguriang na patron ng mga mangingisda at pintakasi ng hindi magkaanak at ng matatandang binata o dalaga. San Andres Apostol. Santiago Apostol ang matanda. Nakatatandang kapatid ni San Juan Evangelista, anak ni Zebedeo at Salome. Mga anak ng kulog ang taguri ni Jesus dahil sa kanilang kapusukan. Dati siyang alagad ni San Juan Bautista at isa sa mga apostol na naging saksi sa pagbuhay ni Jesus sa anak ni Jairo. Sa pagbabagong anyo ni Jesus at sa kanyang pagpapawis ng dugo sa halamanan ng Getsemani. Siya ay inilalarawan na may dalang tungkod at tapayan bilang pagpapatunay ng pagsunod sa utos ng Panginoon sa oras ng kanyang pangangaral. Mayroon siyang kalis na simbolo ng kanyang pagtanggap sa saro ni Kristo. Siya ay pintakasi ng mga may sakit na rayumatismo. Siya ang pintakasi ng buong Espanya at sa kasalukuyan ay patron ng ating bayan. Santiago Apostol ang matanda. San Felipe Apostol, mula sa bayan ng Betsaida, Galilea, disipulo ni San Juan Bautista. Bago pa man naging apostol ni Jesus, siya ang apostol na nagtanong kay Jesus kung nasaan ang Ama. Sumagot si Jesus, "Malaon ang panahon na ako'y inyong kasama, tiyata't hindi pa ninyo ako nakikilala. Felipe, ang nakakita sa akin ay nakakita sa Ama. Makikita sa imahen na may isang banal na kasulatan, simbolo ng kanyang pagpapahayag ng salita ng Diyos." San Felipe Apostol. San Bartolome Apostol. Anak ni Tolome, kilala rin siya sa pangalang Nathaniel. Siya ang tinaguriang apostol na pinakaprangka, isinilang sa Canaa, Galilea, at matalik na kaibigan ni Apostol Felipe. Isa siya sa mga saksi na nang magpakitang Panginoong Hesukristo sa dagat ng Galilea matapos ang kanyang muling pagkabuhay. San Bartolome Apostol. Santo Tomas Apostol. Tomas, nangangahulugang kambal sa wikang Arami. Matapos ang pagpapako kay Jesus sa krus, si Tomas ay napahiwalay sa ibang mga alagad, kung kaya't hindi siya naniniwala sa muling pagkabuhay ni Jesus. Ngunit noong makita ang Panginoon,
inutos ni Jesus na ipasok ang kanyang daliri sa mga sugat nito. Matapos iyon, siya'y naniwala at nagwikang, Panginoon ko at Diyos ko. Santo Tomas, Apostol. San Mateo, Ebanghelista. Isinilang siya sa Galilea, anak ni Alfeo, tinatawag din siyang Levi, ang maniningil ng buwis noong panahon ng ating Panginoon. Siya ay sinasabing traidor at makasalanan. Ganun pa man, noong siya ay tinawag ni Jesus, agad siyang tumalima at sumunod dito. Ito ay isinisimbolo ng isang tao o anghel sa kanyang larawan. San Mateo, Ebanghelista. Santiago, Apostol. Siya ay anak ni Alfeo at kapatid ni Judas Tadeo, pinsang buo ng ating Panginoong Hesus. Siya ang unang obispo ng Jerusalem. Ayon sa kasaysayan, ang kanyang tuhod ay halos katulad na ng sa kamelyo dahil sa walang tigil na pananalangin. Tulad ng ibang apostol, siya ay naghahawak ng tungkod at Biblia, simbolo ng kanyang pagpapahayag at pagpapalaganap ng salita ng Diyos. Santiago, Apostol. San Judas Tadeo, anak ni Alfeo at kapatid ni Santiagong Batak. Nagtataglay ang kanyang imahen ng larawan ni Jesus sapagkat siya ay pinsang buo at kamukhang-kamukha ni Jesus. Siya ang kinikilalang pintakasi ng mga imposible o di mangyayari. San Judas Tadeo. San Simon, Apostol. Ang apostol na nagmula sa Canaa, Galilea. Kalimitan siyang tinatawag na Selotes o Simong Makabayan dahil siya ay masugid na tagasunod sa batas ni Moises. Si Simon ay isang karpintero, ngunit makikita sa kanyang imahen ang lagari na tanda rin ng kanyang pagkamartir. San Simon, Apostol. Mga paso at ministeryo ng ating Panginoong Hesukristo. Ang ministeryo ng ating Panginoong Hesukristo ay nagsimula nang siya'y sumapit sa kanyang 30 taon dito sa mundo. Ang kanyang ministeryo ay binubuo ng kanyang mga paglalakbay sa iba't ibang lupain upang ipangaral ang salita ng Diyos. Ang kanyang mga himala at ang kanyang mga turo na nagbibigay aral sa ating mga puso't kaluluwa. Ang pagtukso kay Jesus sa disyerto. Si Jesus ay dinala ng Espiritu sa ilang upang tuksohin ng dyablo. Noon, 40 araw at 40 gabi nag-ayuno si Jesus at siya'y nagutom. Dumating ang manunukso at tinukso si Jesus sa pamamagitan ng pagkain, pisikal na kaligtasan at mga ari-arian. Napagtagumpayan ni Kristo ang tukso at iniwan siya ng dyablo. Dumating ang mga anghel at naglingkod sa kanya. Ang pangaral ni Jesus sa babaeng Samaritana. Dumaan si Jesus sa Samaria, sa balon ni Jacob. Umupo si Jesus sa tabi nito, sapagkat siya'y napagod sa paglalakbay. May isang Samaritanang dumating upang umigib sa balon. Sinabi ni Jesus sa kaniya, "Maaari bang makainom?" Ang mga Hudyo at Samaritano ay hindi nakikitungo sa isa't isa, sapagkat may alitan ng dalawang lahi. Pinapakita ng tagpong ito ang pagiging tagapagdala ng kapayapaan ni Hesukristo.
ang pangaral ni Jesus sa babaeng Samaritana. Ang pagbuhay ni Jesus kay Lazaro ng Betania. Nang mabalitaan ni Jesus ang pagpanaw ng kanyang matalik na kaibigan, agad siyang nagtungo sa Betania. Dooy nakalibing si Lazaro na 4 na araw nang namatay. Pagdating sa libingan, ay pinaalis niya ang batong nakatakip dito. Tumingala siya sa langit, nagpasalamat at dumulog sa Diyos. Pagkatapos nito, sumigaw siya, "Lazaro, lumabas ka." At lumabas nga si Lazaro na nababalutan ng kayong panglibing. Ang pagbuhay ni Jesus kay Lazaro ng Betania. Ang pagbubuhos ng pabango kay Jesus ni Santa Maria ng Betania. 6 na araw bago magpasko, si Jesus ay dumating sa Betania. Ipinaghanda siya roon ng hapunan. Naglingkod si Marta at si Lazaro, isa sa mga kasalo ni Jesus. Kumuha si Maria ng mamahaling pabango, 1 libra ng dalisay na nardo, at ibinuhos sa mga paa ni Jesus. Pagkatapos, pinunasan ng kaniyang buhok at humalimuyak sa buong bahay ang pabango. Ang pagbubuhos ng pabango kay Jesus ni Santa Maria ng Betania. Ang pagtangis ni Jesus sa Jerusalem. Ang Panginoon ay tumangis, may 2 pagkakataon lamang na nabanggit sa Ebanghelyo ni Jesus. Si Jesus ay umiyak. Ang una ay ang pagkamatay ni Lazaro na kanyang matalik na kaibigan. At ang ikalawa ay nang makita niya ang lungsod ng Jerusalem. Tumangis ang Panginoong Jesus dahil batid niya ang nabibintong pagkawasak ng banal na lungsod. Habag at tunay na pagmamahal ang dahilan ng kanyang pagtangis. Nang malapit na siya sa Jerusalem at natatanaw na niya ang kanyang lungsod, ito ay kanyang tinangisan. Kung nalalaman mo lamang ang araw na ito, kung ano ang makakapagdulot sa iyo ng kapayapaan, ngunit ito'y lingid ngayon sa iyong paningin. Ang pagtangis ni Jesus sa Jerusalem. Ikatlong bahagi, mga paso ng pagpapakasakit ng ating Panginoong Hesus. Sa pagdating sa Jerusalem, ganap na nagsimula ang kanyang paghihirap o pasyon upang may sakatuparan ang kalooban ng Diyos Ama na mailigtas ang sanlibutan. Ang anak ng tao ang siyang naghirap at nagbata ng mga kasarinlan at kasalanan sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan at ipinadala niya ang kanyang buktong na anak upang ang mga sumasampalataya sa kanya ay magkamit ng buhay na walang hanggan. Ang matagumpay na pagpasok ni Jesus sa Jerusalem. Kinabukasan, nabalitaan ng makapal na taong dumalo sa pista na patungo sa Jerusalem si Jesus. Kumuha sila ng mga palapa ng palma at pumunta sa lungsod upang siya'y salubungin. At ganito ang kanilang sigaw, "Hosana, purihin ang dumarating sa ngalan ng Panginoon. Purihin ang Hari ng Israel." Nakita ni Jesus ang isang batang asno at sinakyan nito, gaya ng nasusulat. Nang makarating sila sa burol kung saan tanaw ang buong Jerusalem, ay namangha sa ganda ang mga alagad.
Inaasahan nila na gayon din ang reaksyon ng Panginoon. Ngunit nagulat sila nang makita na si Jesus ay nahahapis at lumuluha. Batid ni Jesus na ang lahat ng taong nagbubunying sumalubong sa kanya ay isa ring sisigaw at kukutya sa kanya sa panahong siya ay naghihirap. Ang matagumpay na pagpasok ni Jesus sa Jerusalem. Ang paghihimala ni Jesus sa bayan ng Cana. Habang nasa isang kasalan sa Cana, Galilea, ay naroon si Jesus kasama ang mahal na ina at mga alagad. Sa kalagitnaan ng pagtitipon ay naubusan ng alak. Bagamat hindi pa panahon sa pagdulog ni Maria, ay ginawa ni Jesus ang unang himala. Ang mga tapayang pinuno ng tubig ay himalang naging pinakamalalam na alak. Ang paghihimala ni Jesus sa bayan ng Cana. Pagpapakain ni Jesus sa 5,000. Naparoon si Jesus sa kabilang ibayo ng dagat ng Galilea, ang dagat ng Tiberias. At sumusunod sa kanya ang lubhang maraming tao sapagkat kanilang nakita ang mga tanda na ginawa niya sa mga may sakit. Kasama niya si Andres na kapatid ni Simon Pedro. May isang batang lalaki na mayroong 5 tinapay na cebada at 2 isda. Sinabi ni Jesus na paupuin ang mga tao, kaya't nagsiupo ang mga lalaki na may 5,000 ang bilang. Kinuha ni Jesus ang mga tinapay at nang makapagpasalamat ay pinamahagi niya. At mula sa kakarampot na mga pagkain ay nakakain ng lahat ng tao na nasa pampang. Ang kaganapang ito ay muling pagpapamalas ng Panginoon sa kanyang pagiging Diyos. Pagpapakain ni Jesus sa 5,000. Ang pagpapaalam ni Jesus sa kanyang inang si Maria. Ang tagpong ito, bagamat hindi matatagpuan sa Biblia, ay nakasaad sa libro ng awit at salaysay ng pasyong mahal. Ang mahal na ina ay nagdadalamhati sapagkat batid nito ang nalalapit na paghihirap ni Kristo. Ngunit muling pinawi ni Jesus ang kanyang kalungkutan nang ipinahayag niya ang pananatili hanggang dumating ang oras ng Ama. Ang pagpapaalam ni Jesus sa kanyang inang si Maria. Ang huling hapunan ni Jesus sa piling ng mga apostoles. Dumulog si Jesus sa hapag kasama ang mga alagad. Dito niya isinaad ang patungkol sa pagkakanulo ng isa sa kanila. Isang pagtataksil na magiging hudyat ng panimula ng paghihirap ni Kristo. Higit sa ano paman, sa tagpong ito naganap ang unang misa nang itinatag ni Jesus ang banal na Eucharistia bilang pagpapahayag na sakramental ng misteryong Pascual, ang huling hapunan ni Jesus sa piling ng mga apostoles. Ang paghuhugas ni Jesus sa paa ng mga apostoles. Kaya't nang sila'y naghahapunan, tumindig si Jesus, naghubad ng kanyang panlabas na kasuotan at nagbigkis ng tuwalya. Pagkatapos, nagbuhos siya ng tubig sa palanggana at sinimulang hugasan ang paa ng mga alagad. At matapos nito'y pinunasan ng tuwalyang nakabigkis sa kanya. Nang mahugasan ni Jesus ang kanilang mga paa, siya'y nagsuot ng damit at nagbalik sa hapag at nagwikang, "Dahil akong Panginoon at Guro ninyo ay naghugas ng inyong mga paa, dapat din ninyong gawin ito sa isa't isa. Binigyan ko kayo ng halimbawa upang ito'y tularan." Ang paghuhugas ni Jesus sa paa ng mga apostoles. Ang pananalangin ni Jesus sa halamanan ng Getsemani. Gaya ng kanyang kinaugalian, umalis si Jesus na nagtungo sa bundok ng Olibo at sumama ang mga alagad. Pagdating doon, sinabi niya sa kanila, "Manalangin kayo nang hindi kayo madaig ng tukso." Lumayo siya sa kanila ng may isang pukol ng bato. Saka lumuhod at nanalangin,
Ama, wika niya, kung maaari ilayo mo sa akin ang mga sarong ito. Gayunman, huwag ang kalooban ko ang masunod, kundi ang kalooban mo. Ang pananalangin ni Jesus sa halamanan ng Getsemani. Ang nalulunusang Jesus matapos ang kanyang pananalangin. Habang nananalangin, nagpakita sa kanya ang isang anghel mula sa langit at pinalakas ang loob niya. Tigib ng hapis, siya'y nanalangin ng lalong taimtim. Tumulo sa lupa ang kanyang pawis na animoy malalaking patak ng dugo. Tumindig siya pagkatapos manalangin at lumapit sa kanyang mga alagad. Narat na niyang natutulog ang mga ito dahil sa tindi ng dalamhati. Bakit kayo natutulog? Tanong niya. Bumangon kayo at manalangin upang hindi kayo madaig ng tukso. Ang nalunusang Jesus matapos ang kanyang pananalangin. Ang pagdakip kay Jesus ng mga kawal ng templo. Sa pagtataksil ni Judas ay tuluyang naipagkadulo si Jesus. Sinabi ni Jesus, "Ako ba'y tulisan at naparito kayong may mga tabak at mga pamalo? Araw-araw nagtuturo ako sa templo at naroon din kayo. Ngunit hindi ninyo ako dinadakip. Subalit panahon ninyo ngayon at ang kapangyarihan ng kadiliman." Pagkadakay, nilapitan siya ng mga kawal at dinakip. Ang pagdakip kay Jesus ng mga kawal ng templo. Ang pagkaharap kay Jesus kay Anas. Matapos dakpin, dinala agad si Jesus sa bahay ni Anas upang siya'y siyasatin. Si Anas ay ginagalang saserdote ng bayan at isa sa mga nakakatanda noon panahong iyon. Agad niyang tinanong at tiltiya sa pamamaraan si Jesus. Sa gustuhan niyang mapabilis ang paghatol kay Jesus, iniutos niyang dalhin si Jesus sa kanyang manugang at punong saserdoteng si Caiaphas. Ang paghaharap kay Jesus kay Anas. Ang paghaharap kay Jesus kay Caiaphas at sa Sanedrin. Nang iharap si Jesus kay Caiaphas at sa buong Sanedrin at sa mga matatanda ng bayan, hinahanapan nila ng mga dahilan para ipapatay si Jesus sapagkat ang Galilea ay nasa sakop ng Imperyong Romano, hindi nila maaaring hatulan ng kamatayan si Kristo. Habang naghahanap ng saksi na magsisinungaling laban kay Jesus upang maipapatay siya, sinabi sa kanya ng pinakapunong saserdote, "Inuutos ko sa iyo, sabihin mo sa amin sa ngalan ng Diyos na buhay, kung ikaw ang Mesiyas, ang anak ng Diyos." Sumagot si Jesus, "Kayo na ang nagsabi. Ngunit sinabi ko sa inyo, mula ngayon ay makikita ninyong anak ng taong nakapo sa kanan ng makapangyarihan at dumarating na nasa alapaap ng langit." Nang marinig ito ng pinakapunong saserdote, winarak niya ang kanyang sariling kasuotan at sinabi, "Ito'y kalapastanganan sa Diyos. Hindi na natin kailangan ng mga saksi. Narinig na ninyo ang kanyang paglapastangan sa Diyos." At siya'y niluraan, pinagsusuntukan at sinampal. Ang paghaharap kay Jesus kay Caiaphas at sa Sanedrin. Ang pagpapahula kay Jesus ng mga kawal ng templo. Nang ipadala si Jesus ni Anas kay Caiaphas, dito ay piniringan siya ng mga kawal ng isang panyong mabaho at marumi. Ang lahat ay sumampal at ang iba ay sumuntok sa kanyang buong katawan, kasabay ang pagsasabing, "Hindi ba't isa kang manghuhula? Bakit hindi mo hulaan kung sino ang sumasampal sa iyo?" Hindi natapos ang tagpong ito hanggat hindi nagsawa ang mga kawal sa pagpapahirap kay Jesus. Ang pagpapahula kay Jesus ng mga kawal.
Ang pagtatwa kay Jesus ni Simon Pedro. Samantala, si Pedro ay nakaupo sa patio. Nilapitan siya ng isang alilang babae at ang sabi, "Kasama ka rin ni Jesus na taga Galilea, hindi ba?" Ngunit tinanggi niya ito sa harapan ng lahat. "Wala akong nalalaman sa sinabi mo," sagot niya. Pumunta naman sa may pintuan si Pedro. Nakita pa siya ng isang alilang babae at sinabi sa mga naroon, "Ang lalaking ito ay kasama ni Jesus na taga Nazaret." Muli siyang tumanggi, "Isinusumpa ko, hindi ko nakikilala ang taong iyan." Maya-may lumapit kay Pedro ang mga naroon. Sinabi nila, "Isa ka sa kanila. Nakikilala ang iyong pagsasalita. Mamatay man ako, talagang hindi ko nakikilala ang taong iyan," sagot ni Pedro. Siya namang pagtilaok ng manok at naalala ni Pedro ang sinabi sa kanya ni Jesus, "Bago tumilaok ang manok, 3 beses mo akong itatatwa." Lumabas siya at nanangis ng buong kapaitan. Ang pagtatatwa kay Jesus ni Simon Pedro. Ang pagpapadamit kay Jesus ng puti ni Herodes. Iniharap si Jesus sa gobernador na si Pilato, ngunit wala itong makitang kasalanan na maaaring ipataw. Ipinadala siya ni Pilato kay Herodes upang siya'y litisin. Datapwat kahit anong tanong ni Herodes kay Jesus ay ayaw niyang sagutin ito. Ikinagalit ito ni Herodes. Si Jesus ay patuloy na kinutya ng mga kawal. Siniutan siya ng damit na puti at ibinalik kay Pilato. Ang damit na puti ay sumisimbolo sa paghamak sa kanya ni Herodes. Ang pagpapadamit kay Jesus ng puti ni Herodes. Ang pagpapahampas kay Jesus habang nakagapos sa haliging bato. Samantala, si Jesus ay nililibang at hinahampas ng mga nagtatanod sa kanya. Iginapos nila si Kristo sa isang haliging bato, hinampas na walang awa na tagos hanggang buto. Gamit ang latigo na may biwas ang ilang bahagi, halos 5,000 hagupit ang inabot ni Kristo. Dito muling natupad ang propesiya ni Propeta Isaías na ang Mesayas ay magtatamo ng ibayong hirap sa kamay ng mga Hudyo. Ang pagpapahampas kay Jesus habang nakagapos sa haliging bato. Ang pagkadismaya ni Jesus matapos ang pagpapahampas. Matapos hampasin ng Panginoong Jesus sa haliging bato, halos nawalan siya ng malay tao at nadismaya o nawalan na ng pag-asa. Nagsisitangi sa mga anghel sa mga natamong paghihirap ng Panginoon. Nakayuko at nagbabata ng lupit ng parusa. Halos hindi na makita ang laman sapagkat ang kanyang katawan ay puno ng sugat. Ang pagkadismaya ni Jesus matapos ang pagpahampas. Ang pagpuputong ng koronang tinik kay Jesus. Si Jesus ay dinala ng mga kawal ng gobernador sa pretoryo at nagkatipo ng buong batalyon sa paligid niya. Hinubaran niya siya at sinuotan ng isang balabal na pula. Naglikaw sila ng halamang matinik at ipinutong sa kanya. Saka pinapaghawak ng isang tambo sa kanyang kanang kamay. At paglibak siyang niluhod-luhuran at binati. "Mabuhay ang hari ng mga Hudyo!" Siya'y pinagluluhuran, kinaha nila ang tambo, at siya'y pinaghampas sa ulo. Ang pagpuputong ng koronang tinik kay Jesus. Ang pag-unawa ni Jesus sa mga natamong paghihirap. Tunay na kahanga-hanga ang kababaang loob ni Jesus. Sa kabila ng lahat ng hirap na kanyang dinaranas, ay buong kababaang loob niya inunawa ang mga pagkakataon alang-alang sa katuparan ng pangakong kaligtasan. Ang kanyang pag-ibig sa sanlibutan ang tanging nagpapatibay sa kanyang kalooban. Matapos kutyain, kanilang inalisan siya ng balabal,
sinuotan ng sariling damit at inalabas upang ipako sa krus. Ang pag-unawa ni Jesus sa mga natamong paghihirap. Ang pagpapatanaw ni Pilato kay Jesus. Mula sa salitang Latin, namasdan ninyo ang tao. Matapos ang ibayang paghihirap kay Jesus sa pamamagitan ng paghahampas at sa pagputol ng koronang tinik sa ulo nito, siya inilabas sa pretoryo, iniharap siya ni Pilato sa mga Pariseyo upang makita nila ang kahabag-habag na anyo nito. Sinabi ni Pilato, Ecce homo, tuwing sasapit ang pag-aala ng mga Hudyo sa pagpalayang ginawa ni Yahweh sa ikasampung salot o Paskwa, ay nagpapalaya ang gobernador na isang bilanggo ayon sa kanilang kautusan. Nang iharap si Jesus kasama ni Barabas, tinanong ni Pilato ang mga tao, sino ang ating palalayain? Sumagot ang mga tao, si Barabas, si Barabas. At ano ang gagawin natin sa taong ito? Tanong ni Pilato. Ipako sa krus, tugon nila. Ang pagpatanaw ni Pilato kay Jesus. Ang paghatol kay Jesus ng parusang kamatayan sa krus. Muli ay iniharap si Jesus kay Pilato upang hingin ang gawad ng hatol. Walang magawa si Pilato kundi pakinggan ang hiling ng mga Hudyo. Kaya't naghugas siya ng kamay bilang tanda na siya ay malinis sa hatol na kanyang ibibigay. At dooy ibinigay ang hatol ng bayan, ang pagpapako kay Jesus sa krus doon sa bundok ng Golgota. Ang paghatol kay Jesus ng parusang kamatayan sa krus. Ang pagtanggap ni Jesus sa krus. Naparito si Hesukristo sa mundo para sa kaligtasan ng sangkatauhan. Ang kamatayan ni Jesus ay ang walang hanggang kabayaran para sa ating mga kasalanan. Buong pagsunod, pagmamahal at kababaang loob na tinanggap ng Panginoon ang mabigat na krus. Ang krus na siyang simbolo ng di matatawarang pagmamahal ng Diyos sa mundo. Ang krus na nag-ugnay sa tao at Diyos. Ang pagtanggap ni Jesus sa krus. Ang pagpasan ni Jesus ng krus. Pinasan ni Jesus ang mabigat na krus kasabay ng pagtutian ng mga Hudyo. Jesus Nazareno, ang hari ng mga Hudyo, kasabay ng paglibak ng mga ito sa Kristo. Bilang pagsunod sa atas ng Panginoon ay buong giliw niyang niyakap ang kanyang krus. Ang mga krus na iyo'y mabigat na halos sa balikat ay sumusugat. May tutulak upang piliting siya'y lumakad. May lumulura at umalifusta sa harap ng galit ng mga taong bayan na nooy pinagaling niya. Ang pagpasan ni Jesus ng krus. Ang unang pagkadapa ni Jesus. Dahil sa bigat ng krus na dinadala ni Jesus at sa mga sugat na natamo niya, siya ay napasuksok sa unang pagkakataon.
hindi niya nakayanan ang pagtayo muli. Siya ay napatigil sandal. Wala man lang kadamay mula sa kanyang mga alagad. At nooy tanging ang kanyang ina ang pinagkukunan niya ng lakas ng loob at pag-iisip. Ang unang pagkadapa ni Jesus. Ang ikalawang pagkadapa ni Jesus. Dala ng hirap at sakit na dinaranas ni Jesus, muli siyang nadapa sa ikalawang pagkakataon. Sa bawat hakbang niya ay tila lalong bumibigat ang krus. Kaalinsabay, ang pagkirot ng sugat sa buong katawan dulot ng dinanas na paghampas dito. Ngunit tulad ng unang pagkakataon, ay muli siyang tumayo at naglakad upang matupad ang nasusulat. Ang ikalawang pagkadapa ni Jesus. Ang pagkasalubong ni Jesus sa mga kababaihan ng Jerusalem. Habang pasan ni Jesus ang mabigat na krus patungo sa Kalbaryo, ay sinusundan siya ng maraming tao, kabilang ang mga babae na naghoy at nananambitan. Dahil sa kanya, nilingon sila ni Jesus at sinabi, "Mga kababaihan ng Jerusalem, huwag ninyo akong tangisan. Ang tangisan ninyo ay ang inyong sarili at ang inyong mga anak. Tandaan ninyo, darating ang araw na sasabihin nila, mapalad ang mga baog at mga sinapupunang hindi nagdalang tao, ang mga dibdib na hindi nagpasuso. Sa mga araw na iyo'y sasabihin ng mga tao sa mga bundok, gumuho kayo sa amin, sapagkat kung ganito ang ginawa sa kahoy na sariwa, ano naman ang gagawin sa tuyo na?" Ang pagkasalubong ni Jesus sa mga kababaihan ng Jerusalem. Ang paghuhubad at pagpapainom ng abdo kay Jesus. Nang makarating siya sa bundok ng Golgota, halos matuyo na at tumikit na sa kanyang damit ang mga sugat sa kanyang katawan dahil sa matinding sikat ng araw. Hinubaran siyang pilit na naging sanhi ng muling pananaliwa at paghapdi ng kanyang mga sugat. Ayon sa kinaugalian, ang mga makasalanan na hinahatulan sa Golgota ay pinapainom ng alang na may halong mira at takdo bilang palit sa pait ng kanilang budhi. Subalit, ni katiting ay hindi uminom si Jesus, tanda ng kanyang kalinisan. Ang paghuhubad at pagpapainom ng abdo kay Jesus. Ang pagpapakumbaba ni Jesus sa Kalbaryo. Nalalapit na ang katuparan ng pagsagip sa sanlibutan. Ilang sandali bago ang pagpapako sa ating Panginoon, mula sa kataas-taasan sa langit ay nagpakumbaba ang ating mahal na Panginoong Hesukristo. Lumuha ang mga anghel sa hirap na dinanas ni Kristo, at ang lahat ay buong kababaang loob niyang tinanggap. Ang kanyang kababaan na marapat na huwaran nating mga Katoliko. Ang pagpapakumbaba ni Jesus sa Kalbaryo. Ang pagdadalamhati ni Jesus sa Kalbaryo. Sa gitna ng paghihirap ay nagdadalamhati si Jesus. Nabalot siya ng panglawan. Siya'y nagustuhan dahil sa ating mga pagsasalangsang. Si Jesus ay hinamak at nakwil ng mga tao. Siya'y nabugbog dahil sa ating mga kasamaan. Ang ating kapayapaan ay nasa Kanya at sa Kanyang mga latay ay nagsigaling tayo.
ang pagdadalamhati ni Jesus sa Kalbaryo. Ang pagpapako kay Jesus sa krus. Nang sumapit ang ikasiyam ng umaga, ipinako nila sa krus si Jesus. Hindi umabot sa butas ng krus ang kamay ni Jesus, kaya't ang kanyang mga braso ay binatak at pilit na pinarating sa butas na nakatakda sa krus. Matapos ay walang awang binaligtad ang krus upang baluktutin ang mga pako sa likurang panig. Ibinayubay ang kanyang banal na katawan. Ibinayubay ang katawang banal ng Diyos, Anak, na puno ng sugat, at sa itaas na panig ng krus ay ang salitang Jesus Nazareno, Hari ng mga Hudyo. Ang pagpapako kay Jesus sa krus. Si Jesus at ang mapalad na magnanakaw. Kasabay ng paghihirap ni Jesus, may dalawang magnanakaw na kapwa nakapako din sa krus na katulad ni Kristo. Ang isa ay bahagyang nangungutya kay Jesus, habang ang isa ay dumulog na alalahanin siya sa panahon ng paghahari ng Diyos. Walang pasubaling sinabi ni Jesus dito, "Sinasabi ko sa iyo, ngayon din na isasama kita sa paraiso." Si Jesus at ang mapalad na magnanakaw. Ang paghihirap ni Jesus sa krus. Nakabayubay sa krus ang Panginoon. Taglay ang sakit at hirap na dinaranas ng kanyang banal na katawan. Subalit hindi lamang ang kanyang katawan ang dumaranas sa sakit, kundi pati ang puso niyang kinututya at nililibang ng mga tao. Tanging ang mahal na birhen at ilang mga alagad na nakatayo sa kanyang paanan ang pinagkukunan niya ng lakas. Tunay na nalalapit na ang oras at nakatakdang kaligtasan. Ang paghihirap ni Jesus sa krus. Ang mga disipulo at tagasunod ng Panginoong Hesus. Kaalinsabay ng pangangaral ni Jesus ng mabuting balita, ay nanatili sa kanya ang mga disipulo at tagasunod. Mga disipulong nagsakripisyo at naglaan ng kanilang makakaya at naging tapat sa Panginoon noong panahon ng ministeryo nito. San Lazaro ng Betania. Si Lazaro, kapatid ni Marta at Maria, na nagmula sa bayan ng Betania. Siya ang kaibigan ng ating Panginoon na may ilang araw nang pumanaw, at dahilan sa pagtawag ni Marta sa Panginoon, ay muli niya itong binuhay. Siya ay ginugunita sa huling linggo ng Kwaresma o Domingo de Lazaro, bago ipagdiwang ang linggo ng Palaspas. San Lazaro ng Betania. Santa Marta ng Betania. Ang salitang Marta ay mula sa salitang Aramaiko na nangangahulugan ng babaeng tagapamahala ng tahanan. Siya ay kapatid ni Lazaro at Maria. Nakiusap siya kay Jesus na pagsabihan na tumutulong ang kanyang kapatid na si Maria sa paghahanda. Sa halip na ito ay maupo at makinig sa kanya. Siya ay kinikilalang patrona ng mga may bahay, labandera, matatandang dalaga, tagaluto, nutrionista, kasambahay o mayordoma, nangangasiwa ng ospital, kasera at manlalakbay. Santa Marta ng Betania.
Santa Maria Cleofe, sa pagkakapako ni Jesus sa krus, nakatayo sa tabi niya ang kanyang ina at ang kapatid na babae na asawa ni Cleophas na si Maria Cleofe. Isa si Maria Cleofe sa mapapalad na babaeng nakasaksi sa pagliligtas ni Jesus sa sanlibutan. Hawak niya ang kamanyang sapagkat ito ang dala niya nang dumalaw sila sa libingan ng Panginoon noong araw ng muling pagkabuhay ni Jesus. Santa Maria Cleofe. Santa Maria Salome, asawa ni Zebedeo na taga Galilea. Si Salome ang ina ng dalawang apostol ng Panginoon na sina Santiagong Matanda at San Juan Evangelista. Si Salome ang babaeng tinutukoy sa bagong tipan na humiling kay Jesus na paupuin sa kanyang tabi ang dalawa niyang anak sa kaharian ng Diyos. Isa rin siya sa mga nakasaksi sa muling pagkabuhay ng Panginoong Jesus. Dala niya ang insenso para sa banal na katawan ni Jesus. Santa Maria Salome. Santa Maria Jacobe, isa sa tatlong Mariang nakasaksi sa muling pagkabuhay ni Jesus. Ayon sa Ebanghelyo ni San Marcos, si Maria Magdalena, Maria Salome, at Mariang ina ni Santiago na sinasabing si Maria Jacobe ay may dalang pabango upang ibahid sa bangkay ni Jesus. Sa kanyang imahene makikita ang isang paghubit at itsurang stingking. Mamaya naman ay may kadenang bakal na may tangkay na siyang ginamit sa ating Panginoon noong siya ay gubitin sa haligid bato. Siya ay patrona ng mga babaeng naglilingkod sa simbahan, gayon din ng mga nagpapaanak o kumadrona. Santa Maria Jacobe. San Nicodemo. Si Nicodemo ay isa sa mga lihim na tagasunod ni Jesus. Sinasabing isa siyang pariseo at miyembro ng Sanhedrin. May dala siyang aloe at mira na tanda ng kanyang pagtulong sa pagbababa at paglilinis ng banal na katawan ng ating Panginoong Jesus. San Nicodemo. Santa Juana, asawa ni Cusa. Siya ay asawa ni Cusa na katiwala ni Herodes Antipas, ang karka ng Galilea. Siya ang babaeng nagbili ng ari-arian upang itustos sa pangangailangan ng pangangaral ni Jesus. Sa Ebanghelyo ni San Lucas, siya lamang ang tinutukoy bilang may asawa at kabilang sa mataas na antas ng lipunan. Bagay na iniwan niya ang asawa sa antas ng lipunan upang sumunod kay Jesus, batay sa bagong talaan ng mga banal. Santa Juana, asawa ni Cusa. Santa Maria, ina ni Juan Marcos Evangelista. Siya ay isang babaeng disipulo ng ating Panginoon. Tumulong sa paghahanda ng huling hapunan ng Panginoong Jesucristo at may-ari ng tahanang pinagdausan ng huling hapunan. Siya ay ina ni Juan Marcos na isa sa mga tagasunod ng mahal na Panginoon. Gayon din naman ay isa sa 4 na ebanghelista. Si Maria ay isa rin sa mga babaeng tagasunod ng Panginoong Jesus. Malaki din ang naging papel niya sa pagkapakasakit ng Panginoon, sapagkat siya ay saksi sa banal na pasyon hanggang sa kamatayan at paglilibing kay Jesus. Santa Maria, ina ni Juan Marcos Evangelista. Santa Veronica. Mula sa salitang Latin na vero o birang, na ang ibig sabihin ay panyo o piraso ng tela, at nika o icon, na katumbas ng larawan.
ang babaeng nagpahid ng panyo sa banal na mukha ni Jesus. Pagkadinig ng ingay ng mga nagpaparusang mga kawal sa Panginoon, ay agad siyang lumabas ng bahay. Sa awa at habag kay Jesus, ay kinuha niya ang sultang birang upang ipahid sa naghalong dugo, pawis at laway sa banal na mukha ni Jesus. At doon sa panyo ay napakintal ang mahal na mukha ng tagapagligtas, kaya't siya ay tinawag na Veronica, ang larawan sa panyo. Santa Veronica. Mga imahen na bumagtas sa pagpapakasakit ng Panginoong Hesus. Sa pagsapit ng mga araw ng pag-uusig kay Jesus, may mga alagad na natili hanggang sa pagpapakasakit at pagkamatay sa krus ng ating Panginoon. Silang buong tapang na tumayo sa paanan ng krus, na tila nadudurog ang kanilang mga puso habang tinititigan ang kaawa-awang kalalagayan ng tagapagligtas. Santa Maria Magdalena. Mula sa salitang Hebreo, Miriam na maaaring nangangahulugan ng dagat ng saklap, pag-aalsa o hiniling na supling. Ang babaeng pinagpalayasan ng 7 demonyo. Si Maria Magdalena ang tinutukoy sa banal na kasulatan ng masamang babae. Subalit siya ay nagbalik loob at sumunod sa Panginoon. Saksi sa pagtubos sa tanan at pagkabuhay na Panginoon. Siya ang pintakasi o patrona ng mga makasalanang babae, nagbabalik loob o nagbagong buhay, at ng ordenang predikador o dominikano. Santa Maria Magdalena. San Juan ang pinakamamahal, isang taga-Galilea na anak ni Zebedeo at Salome, at kapatid ni Santiago Matanda. Siya ay disipulong minamahal ni Jesus. Nanatili siya sa tabi ng mahal na birhen. Siya ang disipulong minamahal ni Jesus noong panahong naghihirap si Jesus. Simbolo niya ang isang agila, dahilan sa taas ng lipad ng kanyang diwa noong isinusulat niya ang salita ng Diyos. Noong siya ay dalhin ng Roma upang usigin, siya ay inilagay sa kumukulong langis, subalit himalang nabuhay. Ang pinakahuling namatay na apostol, dala ng kanyang katandaan. San Juan ang pinakamamahal. Inang nahahapis. Hindi mailalarawan ang sakit na dinanas ng mahal na birhen noong mga panahong ng pasyon ng kanyang mahal na anak. Siya ay napahiwalay sa karamihan, kaya't ang hapis niya ay nadagdagan nang siya ay mapalayo kay Jesus. Kaya't nang sila ay magtagpo, halos madurog ang kanyang malinis na puso sa hirap at bigat ng krus na dala ng Panginoon. Inang nahahapis. Pagtasin natin ang banal na posisyon ng ating panalangin. Sundan natin ang istorya ng dakilang pag-ibig. Tunghayan natin ang mga tagpo sa pagtungo ng Panginoon sa Kalbaryo, ang kanyang pagbagtas sa kamatayan na nagdulot sa atin ng buhay na walang hanggan. Hinatulan siya at papako sa krus.
Sundan natin siya kasama ang kanyang inang nahahapis na nakasubaybay sa kanyang nag-iisang anak na pinarurusahan at niaapi. Tunghayan natin ang pagsamo ng isang ina sa kanyang anak upang maibsan ang pagdurusa, sakit at bigat na dala-dala ng kanyang nag-iisang Jesus, ang kanyang batang sinanggol at inaruga na ngayon ay nagdurusa sa kasalanan ng iba. Ang pinarurusahan at ang papatayin ng pangalan ni Jesus Nazareno. Taga-Galilea, ibalilipat pamangon sa krus. Ito ang ganap na hatol ng mga pangyayariang hukom na si Poncio Pilato dahil sa kasalanan ng pagpapanggap na si hari ng mga Diyos. Pagkayulong at paramara, mapagpasampalatayang anak daw ng Diyos. May bantang umagaw sa Roma at Jerusalem at lumubig kay Cesar na ating hari bago siya'y anak ng taong hamak. Ito ang dapat panurin ng kapatampalasan. Panayin! Doon sa krus, doon sa tuktok ng Kalbaryo, siya'y pagitna sa dalawang magnanakaw. Nang matanyak sa lahat, si hari ng dalawang palamara. Kaya't nang digaw nila'y sulong, lamat, at nang malabat na ang lahat ng hatol. Di na kayo nahabag, di sa susupaso, dahil sa di makayanang paghihirap. Pateruane super omne. Mga apostoles, kung hinirang at hinahan, nangasan kayong dako, nasaan ang inyong sampalataya, ang inyong ganti at pagdamay. Bakit wala isang umalalay sa aking kahirapan? Ay, nako, ikaw naman kaya kahit namimindon ay nakakayang magbata na di mo sila yan ang mata. Yaring bugtong ng anak na ngayon nagdurusa, inang sa akin nagsambon, nagandong ka at nagmamahal. Nasaan ka ngayon sa oras na ito? Matinig mo na ang tinagoy-tagoy niya rin iyong anak na naghatid ng buhay. Kapag ka dinig ng birhen, tigib ng hapis, nang kalagin-lagin na sigaw ng berdugo, mapagsiwalat ng parusang lalo at lampas, at ang panaghoy na kanyang sinisin ng manunupas ay parang matulis na sundang na naglagos sa kanyang puso. Kaya nga't di siya nanganib sa mga sandata at kabagsika ng mga berdugong nagpaparusa. Sumagi
Oh, nakong singin. Kapag taka na may tumunghay ang kanyang si Jesus, niyakap ng birhen at ipinahayag ang bumabalong na luha, ang walang kasintinding kapighatian at ganito ang sinabi. Oh, nakong sinisinta, liwayway at kapayapaan ng buhay. Nangina mong naririto at di ka binabayaan. Kamatayan kong mapait yang iyong pagdurusa. Oh, anak ko, aping-api ka sa lahat ng dito'y natulan. Para kang hindi sinanggol ng inang nagmamahal-mahal. Tulad ng ginawan nang walang gawas sa'yo, oh, Dominic Belimeni. Lalo ko pang ibig na ko ang maghirap magpasali ang krus at mamatay. Ikaw lamang, Jesus ko, ang maligtas, sumapayapa at mabuhay. Kung ikaw, bunso ko, ay mamatay, ay ano pa kaya ang halaga ng nangungulila mong ina kung di ka makikita ang kanyang luwalhating anak? Oh, masintahin kong ina, patawad at di ko matutupad ang hinihingi mo. Na ako'y ahalinhan mong magpasan nitong malaki at mabigat na krus. Pagkat ito'y ako ko at kalooban ng aking Ama, upang maligtas sa kapihan at pagkalipin ng lahat. Kaya umurong ka na, kalapating malinis, sa doong ni Noe na iyong pinanggalingan. At masasalpang lubhang sigwa ng aking pagdurusa, malayo at di pasukat matanaw ang bagari ng kapayapaan. Ang iyo pang mga luha, o inibig kong ina, ay lalo pang nakabababaw sa aking kahirapan. Nang maunawaan itong inang tigib ng sakit, na siya'y walang karapatang humalili sa kaniyang anak, ay umurong na siya. Ngunit lalong naragdagan ang kanyang matinding kapigatian, na halos nawalan ang kanyang dibdib sa di makayanang pagbabata. Multi enim gemitus mei et cormeum morens. Dito na nga natupad yung hula ni Simeon Propeta doon sa templo ni Solomon. Et
Ipsius animam dolores pentransibit Diyos, ang kaluluwa niya ay paglalampasanan ng sundang ng kasakitan. Dili-dilihin mga kapatid na Kristyano, kung gaano kalaking hirap at kamatayan ng pinuhunan sa atin itong manunubos sa si Jesus at ng kanyang mahal na ina sa pagtubos at pagsakop sa ating mga kasalanan upang tayo'y mapagaling dito at sa kabilang buhay siya nawa. Sa pagsulong ng daan patungong Kalbaryo, itinulak palayo ng mga soldados ang mahal na ina kung kaya't napahiwalay siya sa kanyang anak. Muli niyang sinundan ang mga bakas ng dugo sa lansangan. Naway magsilbing daan ng krus patungong Kalbaryo ang mga kalye dito sa ating bayan ng Paite.